is enough para unahan ang isang Kalea doon sa mga bushes na kailangan nandun siya. So, for Twisted Minds, counter-engagement ang magiging takbo nung lineup na meron sila. But for the side of Onyx Philippines, pick-off, initiations, burst from King Kong. Oo, pero tinitingnan ko ngayon yung hero ng Twisted Minds. So wala sila masyadong reliable na engage. Medyo televised at kitang-kita talaga kapag tumalon with the Raging Sandstorm. And as you said, Joshi, yung sa side ng Onyx Philippines dito ay pwedeng mangbigla. May mga flicker play na pwedeng ibato na high impact on that Kalea. No, and i-expect natin dito na maaga ang panggugulo sa Onyx Philippines against dito sa Twisted Minds. Pero ang maganda naman siguro na nailagay dito ng Twisted, meron silang Fredrin na hindi masyadong takot sa mga invaders, di ba? Man, I just have to say this, tatlo yung naka-purify sa side ng Twisted Minds. Ang option lang ng Kalea ay kunin yung Fredrin. Nonetheless, wala na siyang ibang target na pwedeng kunin. And that is something na pwede natin talagang ma-expect. Twisted Minds, not just showing the plot twist by introducing Sensui, kundi may plot twist din sa mga battle spell na pwedeng ilabas. Welcome to game number 1 of this best of 3 series. Sa ngayon, mainit ang side ng Onyx Philippines. For Twisted Minds, si Kaloy ay agad nalalaban dito. O yun, babakagad ng buhay ni Super Prince. Grabe, sobrang palaban nitong mga rookies na ito. Kaya masasabi natin na lahat ng rookies ngayon matapang, no? Oo, parang wala na agad yung rookie jitters. Wala na. And I think the best part here is yung mga rookie natin. Aminado sila na, oo, may respeto kami sa mga nauna. Pero hindi ibig sabihin niya na hindi kami papalag. Number 1! 32 out of 48. Yun lang naman yung pinanalo niya gamit ang Fredrin. Welcome back, Sensui. Number 1. Oh wow, kung kanina nakita natin yung number 1 Lancelot na si Carl Tacey. In terms of MPLPH all-time number 1 Fredrin naman. Ito si Sensui. Wow. No, hindi naman katakataka kasi kung maaalala natin, isa talaga sa mga tumatak sa kanila. Even nung stint niya rin doon sa Blacklist International, naging matagumpay din yung run na yun kung iisipin mo. No? Oo, tsaka kita mo yung, yung mastery ng ni Sensui sa paggamit ng isang Fredrin. And right now, this is still quiet Land of Dawn para sa dalawang koponan. It is because for Twisted Minds, again, they would rely on counter-engaging. And for Onyx Philippines naman, level 4 dependent yung engage nila. So wala pa talaga mangyayari at this point. Tsaka kayo na rin nagsabi, no? Wala masyadong choices. Dito si Brusco dahil napakadaming mga purify. And you wouldn't really want to go for Kaloy, especially no, kung may mga wala na kayong mga stun. Considering na may meditate pa. Pero si Sensui ata, madedelikado. Okay, medyo maaga ata to, pero bibit-bitin. Ito si Sean Flicker. Kaloy! Nakagad, pero wow! Si Sean nakakuha na kagad yung first blood. Palaban talaga ang Twisted. This is the power of this lineup. Kung mag-e-engage ang Onyx Philippines, handa lagi yung Twisted Minds. May taunt galing kay Sensui. Maganda na napalo nila yung buhay ni Sensui at that point. Pero nung dumating na yung Khalid, wala nang problema bigla ang Twisted Minds. In fact, they won the turtle. Libreng-libre yun for them. Oo, at nag-level 4 na si Kaloy dahil sa turtle na yan. Kaya naman tuloy lang ang pag-i-invade para kay Sensui. Retribution ay gagamitin na para mang-agaw ng isang green camp. 3 set na naman para sa Twisted Minds. After those series of plays, ay nakalamang na sila ng 500 against Onyx Philippines na historically ay napakalakas sa early game. Oo, napakatindi ng pinapamalas ngayon ng Twisted Minds. And Onyx Philippines, ito yung mga bibihirang pagkakataon na hindi sila nakaka-secure or even makasilip man lang doon sa mga objektiba. Parang Si Kaloy. Oo, sa panggugulo ni Kaloy, naman tinatauhan niya talaga. Kung baga sa basketball, pre, binabackswan niya itong si King Kong. Alam niya lagi kung saan pupunta and that's enough intel for Twisted Minds na ganito yung galaw, nandito yung jungler. So we expect na agad ni Nosha na okay, patap, papunta sa kanya. So he's just playing it safely. And kung bibigyan mo ng enough time yung Moskov and yung Bruno, I mean, even naman yung match-up, yes, nakarely lang doon sa engage ng dalawang teams. Oo, pero yun yung drawback din no, sa playstyle ng Twisted Minds ngayon. Yes, tahimik yung laning phase ng Moskov, pero tahimik din yung laning phase ng Bruno. Ibig sabihin yan, both gold laners makakapag-wait lang, Sean! Okay, nagamit yung Purify, pero si Sensui nandito na! Nakapalibag din ngayon si Kaloy! Papasok naman na yung Sansor, pero sasaluhin na lang yung lahat. Aray ko po! Punishments from Twisted Minds. 2
kills para sa kanila. Isang trade na naman ang napunta sa kamay ng Twisted Minds. Ano na ba yung nagiging takbo ng ating laro? Wala talagang magandang target si Brusco at this point in time. The triple Purify is drawing back against Onyx Philippines. Ang ganda sana nung engage. If it's not a Purify, agad-agad mawawala si Sean doon. That's a Farsa and a Kalea we've been talking about. Yung combo nun ay enough para boomers ng isa. But because of that Purify alone and the Crimson Beacon, dumating pa yung oras na makahabol si Kaloy at si Sensui doon sa laban. Meanwhile, Aray ko po, nahahapdian din si Super Prince. Kalahati ka agad, 2 ikot pala para kay Kaloy. At ang nakakatakot dito ay early game pa lamang ito. Prolonged team fights ang hanap ng Twisted Minds. Ang first turtle ay napunta na sa kanila at mukhang may hanap pa sila na pangalawa. Kirk nag-aantang entrance. Okay, Brusco, naibalibag dun sa Bibanikon pero hindi tumama yung Regis Sasor. Mga mahal posisyon. Same with Sensui. Flicker, nagamit na rin ni Kaloy. Aray ko. Nakadalawa na kagad dito. Itong si Kirk. Ngayon si Lanzo ang next na magiging target nila. Pasok muli itong tatlong miyembro mula sa Onyx Philippines at sinasalo lamang at sinasa po dito ni Lanzo. Tinitibayan lang niya kanyang sarili pero hindi siya mabubuhay doon. Ano ba yan? Nalilito na rin ako pero grabe yung nangyari doon. O di talaga matitinag yung ganong klaseng depensa sana. Pero 4 yung kalaban niya. At parang ganun lang, Onyx Philippines able to get their first turtle of the game. that is the very perfect moment to engage. Alam nila na wala yung dalawang Purify from the 2 vital members of Twisted Minds. Wala yung Purify ni Sean, wala yung Purify ni Lanzu, and yun yung time para mag-matter yung mga Patsunami Slam and even yung pagtalon-talon ni Brusco on that moment. And enough nga yung damage. Again, walang problema sa damage output for Onyx Philippines. Pero medyo nakakatakot na tong item ni Sensui. Radiant Armor, not only countering King Kong but also Super Friends to a certain degree. Pero mukhang aasa ang side ng Onyx Philippines kay Kirk in terms of their early game fights. Ang ganda ng score ngayon ng kanilang XP laner. Kailangan lang din ni Kirk na sumama na sa mga team fight at wag siyang mapuwersa ni Lanzo na mag-clear doon sa lane. Kasi right now, yun kung na. titignan mo yung ginawa ni Brusco, si Sensui yung target. Yan na, kailangan nyo matrasa. Alam kasi nila na walang patakas itong si Sensui. Pero may mga ultis na na-commit dito ang Onyx Philippines. Actually, go signal sana to sa Twisted Minds. Pero ayaw mo na nila isugal. At medyo babagalan muli nila at babalik sila doon at tatapak sa kanilang mga preno. O ibang klase din kasi no, andam ng Onyx Philippines na sapat pa rin yung burst damage nila kay Sensui mismo. And paano nga ba lalaban sa mga objektiba ang Twisted Minds kung wala silang retribution? Pero mukhang may masamang balak ang Twisted Minds din sa mga alam ni Brusco, Alam ni pre. Brusco. Pinakita na yung recall ni Sakura. Grabe pala yung recall na yun. May ipo-ipo, pre, no? Okay. Parang sinasabi ni Brusco, sige, subukan mo. Sige. Pero may counter-engage din kasi nakakatakot Meron. talaga eh. Actually, yung Kalea, isa sa mga nagpapaganda talaga sa pick na to ay yung may karapatan siyang mag-counter-engage pero Sensui siya again. mag-engage dito. Nabibigyan na kagad si Sensui. Sapat yung damage ng Onyx Philippines. May mga recalls pa na inilalatag dito si Kirk at kailangan ng umatras ng Twisted Minds at ibibigay na nila itong Torres sa itaas. At dito na ata nasira no, yung win condition ng Twisted Minds sa magkaroon ng long team fights dahil hindi tumatagal ng 2 segundo ang bawat laban na nakikita natin. Pero pwedeng baguhin yan ng Twisted Minds sa pinakauling pagong ng larong ito. Nakita na ng Onyx Philippines yung loophole doon sa ginagawa ng Twisted Minds. Kung hindi pwedeng kunin yung mga naka-purify, edi kunin mo yung naka-retry. And enough na yung damage output eh. Wala pang enough magic defense si Sensui to deal with that giant na far side. Sean! Nahakdihan siya doon pero pumasok na rin with the Raging Sandstorm. Kaya lang walang magiging follow-up dahil ang baba nga ng buhay dito ni Sean. Ngayon si Sensui, uunahin niya muna yung kanyang purple buff at tuloy-tuloy lamang si Kirk na hinahawakan itong pagom. Oo, mukhang ibibigay na rin ito ng Twisted Minds. Hindi nila papalagan pa. Mukhang masisilip natin ang Infinix handcam ng isa sa mga top or if not the top Fredrin user ng MPLPH all time. Ganyan po mag-Fredrin sa ultra smooth gameplay natin ng Infinix GT30 Pro. So head on back sa ating laro. Makikita natin na mukhang may malaking rotation ang parehas na teams around that whole lane. Kailangan din na puhunanan na yung dalawang gold lanes. And remember, when we said about the Bruno and the Moscow matchup, kung parehas na tahimik yung nangyayari, parang even lang din yung magiging trade. And now for Onyx Philippines, they need to amplify yung ikot nila by accompanying Kelra doon sa kanyang lane and ihahatid din siya doon sa double lane sa mid lane. In that case, mapapaaga yung damage output na hindi lang basta magic yung kailangang iwasan ng Twisted. Grabe na hapdi ang kagad dito si Sean. Kalahati ang kanyang buhay. Pero papasok din si Lance. Falling Storming na gamit niya pero walang tinamaan. Kaya lang ang problema dito, pwede mag-re-engage ang Onyx Philippines. Naka-ready ang Twisted Minds para protektahan yung kanila Torres sa gitna. Pero laban pa sila. Sige, kung nasa may Kaloy! Sandstorm na gamit na! At doon na rin, Tsunami Slam ngayon. Atras
Iwasan ng Onyx Philippines ang baba ng buhay dito ni Super Prince at mamamatay na nga rin kagad. Itong si Kela, same with Brusco. Napakagandang pagbawi para sa Twisted Minds. Okay na yung initial na proactive play doon ng Onyx Philippines, pero paano nga ba ito napaliktad ng Twisted Minds? It's them miscalculating yung damage output in return ng Twisted Minds. Remember, this is still a Fredrin. Pababain mo na pababain yung buhay, yung crystalline energy will be converted into maximum damage. And not just that, yung Esmeralda ni Lanzo, naka-enchanted talisman yan, hindi yan yung pure tank na Esmeralda. Nagamit nga lang yung Purify ni Sean. This go signal for the side of Onyx Philippines na for the next team fight, ang kunin mo si Sean. At masisilip natin sa Infinix in-game equipment na nakakalamang na ng bahagya ang Bruno dito ni Kelra. Pero isa sa mga pinaka-obvious gold gap dito would be our junglers. Kung saan 2,000 na ang lamang ni King Kong against this Fredrin, well granted, na joy ito. This is what to expect kapag Assassin versus Utility yung matchup. Laging yung Assassin yung mas mabilis mag-clear. That's why nakikita natin yung gold gap na yon. Pero here comes Brusco! Alam nila na walang Purify si Sean eh. Yan ang binigyan ng kakagad pero pumasok din. Itong si Lanzo na maalam. Itong si Brusco. Ngayon si Kaloy. May kailangan matapos pero si Iko nandito na para maglinis. Napakamaгаgalap. Dalawang napatumba. Kirk ay nakalista rin ng isa. Pero habang nangyayari mga bagay din si Nosha ay tumatrabaho lamang. Hindi tumama yung SOD. Pwedeng habulin actually ni Super Prince pero hindi na niya isusugal kasi Torre na lang sa gitna. At yung Lord ang magiging target nila. Napakabilis na decision making mula dito sa Onyx Philippines. Matapos makakuha ng winning team fight ay agaran silang kumuha ng Torre at Lord. That's gonna be the first Lord of the game na mapupunta sa kamay ng Onyx Philippines. We've mentioned it. Alam nilang walang Purify yung Zusin at that moment. Brusco stepping up to that engage, getting Sean in the process, and not just that. Yung pagdadasal ni Kaloy, yung pagluhod niya sa buhangin, tinugtugan ni King Kong. Inistorbo niya yung Khalid. At napakahirap na when you're Khalid, your main tank, ika nga dito sa side ng Twisted Minds, hindi na rin kayang tiisin yung damage ng Rhythm of Joy. Sa ngayon ay lumalaki po ang gold lead ng Onyx Philippines. 4,000 na ang kanilang kalamangan at 30 segundos ang inaabangan natin for a potential Brusco play once again. 2.6k gold mula doon sa 4,000 na yon ay na kay King Kong. Grabe. Ganon kataas yung gap ng junglers right now. And look at that. Ganon siya ka-confident enough na mag-invade dahil alam niya masakit na siya. Oh, nahihirapan na rin si si Sensui dito na humarap kasi kahit ultimo si Super Prince, kayang-kaya na siyang pakalahatiin yung buhay niya ngayon. Torre sa gitna ay nabasag na rin kagad dito ng Onyx. May kasama pa silang Lord sa may bandang ibaba. Feathered Earthstrike ay naikomit na rin kagad. Magandang information ito para sa Twisted Minds. If ever man na gusto nila mag-re-engage, pero didepensa na lang sila at kakapit doon sa kanilang mga toring natitira. At kung mapapansin natin sa Onyx Philippines, ang talagang paggamit nila ng Feathered Airstrike ay kadalasan kapag nagpo-push sila. Maliban lang tayo makakita ng Feathered Airstrike mula kay Super Prince para sa mga team fights na nakikita natin. And for Onyx, mukhang yan talaga ang kanilang plano dahil meron ng Lord na magmamarcha doon sa may bandang ibaba. Madedepensahan ito ng Twisted Minds. And in fact, 2 Holy Shields na ang mawawala at magpapatuloy yung larong ito, makakahinga pa ang Twisted Minds. Mataas naman yung clear wave potential ng mga heroes ng Twisted Minds. Kaso nga lang, if they would use and expend those resources just to clear some minions or even the next Lord na if ever di nila makontest, teka lang, si Brusco pumasok na naman! Inunahan na kagad si Kaloy pero napakumit ng flicker dito si Kaloy. And alam nila na wala ng flicker itong si Kaloy. Ngayon, papasok na with Conceal. Brusco ay aatras. Ngayon si Kirk naman at si Kiko ay dun sa may bandang itaas. Lanzo pinipilit lamang depensahan. Falling Star nagamit din. Kailangan pa si Kirk dito. Nagamit ni Kaloy yung kanyang ultimate. Pero walang mamamatay at mapoprotektahan ng Twisted Minds yung Torre. And this is a really good discipline coming in from both teams. Malaki ang lamang ng Onyx Philippines pero hindi nila pinipilit kung hindi naman talaga kailangan pa. 40 seconds na rin naman bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. Sa tingin ko, Joshi, parang mahirap pumalag if you are Twisted Minds. Mahirap talaga pero they need to somehow kasi isang Lord na lang ang kailangan ng Onyx Philippines to infiltrate fully doon sa base nila. That's 75% HP middle lane turret. That's a 25% HP top lane turret. And doon pupunta sa top lane yung next na Lord. And right now yung mid lane magiging easy target lang kasi Bruno, enough na yung damage ni Kelra para mag-tower lock lang. In fact, yung Bruno na ito ay parang papunta na nga ata sa kanyang 6th item. 5 item power spike na si Kelra dito. Hindi lang talaga tayo nakakakita pa ng matagalang team fight na magbibigay ng mga malalaking numero para sa Bruno pick na ito. At sisimulan na ng Onyx Philippines ang second Lord of the game. 2 turtles and a Lord. Ganyan ng karaming objektiba ang nasecure ng Onyx Philippines. Mukhang itutuloy pa nila ang Lord na ito. Kalahati na yung buhay. Si Nosia ay naipadala nila sa bandang ibaba.
pero nag-burst na kagad. Ay! Dito ang Onyx Philippines, tumama yung Spear of Destruction. Ang baba ng buhay ni Sensui din. Pero si King Kong, pinunta na kagad doon sa may madalikod. Ngayon naman ay napaalam din si Sean. Sensui na lang ang natitira at kailangan Wow! na mag-recall. Hinanap ng Onyx PH. Pero siya na lang ang natatanging minds dito na naatasan para di depensa. Depensa malala, mag-isa si Sensui, 20 segundos para sa kanyang mga kakampi. 10 seconds para dito kay Kaloy. Buy time ang play para dito kay Sensui. Retribution na ginamit na kagad ni Sensui pero pwede siyang ulihin Ambrosio with a Tsunami Slam and Onyx Philippines will take game number 1. At sa pagbalik ni Sensui, ang reply ng Onyx Philippines ay patikimin natin ang kasiyahan, nilabasan ng joy ng Onyx Philippines. Masterful display